out there. Looks like they haven't made contact with anyone as of yet, but I'll have them give you a phone call back with the outcome. Okay, I am concerned that something has come up harm to my friend. I know that his brother struggles with depression and I believe suicidal ideation as well. He mentioned it to me, and I'm very worried. Okay, yes ma'am. We still have officers out there. So as soon as they're done, they'll give you a phone call back. What is your name and phone number? Sa 911 call na inyong napakinggan, dinig at ramdam sa boses ng babaeng tumawag ang labis na pag-aalala. Humiling siya ng welfare check para sa kanyang kaibigan, matapos nitong hindi pumasok sa trabaho at hindi na rin makontakt. Ang pangamba ng babae ay lalong tumindi dahil alam nito na ang kapatid ng kaibigan ay may pinagdaraan ng matinding krisis. Matapos ang ilang beses na pagkatok, nagdesisyon ng mga polis na puwersahan ng pasukin ng bahay. Doon, tumambad sa kanila ang nakapanlulumong sinapit ng isang ama, ina at kanilang anak. Nang libutin nilang bahay, hindi nila natagpuan ang isa pang anak ng mag-asawa, ang taong tinutukoy ng babaeng tumawag sa 911 na dumaranas ng depresyon. Sa mga susunod na araw, mauungkat ang mga pangyayaring naging mitya ng trahedya na ito, delusyon at obsesyon na humantong sa pagkalipol ng isang pamilya sa kamay mismo ng isa sa kanila. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Amato ay tahimik na nanirahan sa kanilang family home sa Chuluwata, Florida, USA. Ang haligi ng tahanan na si Chad ay isang clinical pharmacist at ang asawa naman itong si Margaret o tinatawag ding Peggy ay isang work-from-home supervisor ng isang transcription company. Ang mag-asawa ay mayroong 3 anak na lalaki. Ang panganay na si Jason ay anak ni Margaret sa una nitong partner, pero kinalaunan ay legal na itong inampon ni Chad. Ang pangalawa ay si Cody na ipinanganak taong 1987 na sinundan ng bunsong si Grant noong 1989. Maganda ang naging relasyon ng magkakapatid at habang nagbibinata, naging mas close sila Cody at Grant. Na mga panahong ito ay nakahiwalay na ng tirahan ang panganay na si Jason. Ayon sa mga malalapit sa pamilya, maayos ang naging pagpapalaki ni na Chad at Margaret sa kanilang mga anak. Si Chad ay strikto pero kahit kailan ay hindi naging mapangabuso. Si Margaret naman ay isang mapagmahal at maalagang ina. Gaya ng nabanggit ko kanina, lumaking malapit sa isa't isa sina Cody at Grant. Marahil dahil malapit lang ang kanilang edad. Nag-aral sila sa isang high school at parehong sumali sa weightlifting team. Ang magkapatid ay pumasok sa University of Central Florida at parehong kumuha ng kursong nursing. Pagka-graduate, parehas silang nag-aral para maging nurse anesthetists. Natapos ni Cody ang program na ito at naging isang successful na nurse anesthetist. Samantala, si Grant ay nag-drop out pero nakakuha naman siya ng trabaho sa isang hospital bilang isang nurse. Dito na nga nag-umpisang magkaiba ang mga landas na tatahakin ng magkapatid na Cody at Grant. 5 taong nagsilbi bilang nurse si Grant sa Advent Health Orlando, pero noong June 2018, siya ay nasuspinde dahil nahuli siyang nagnanakaw at nagbibigay ng gamot sa mga pasyente, partikular na ng mga sedatives o pampakalma na hindi naman nireseta ng doktor. Nang tanungin siya tungkol dito, ang sabi ni Grant ay binigyan lang daw niya ang mga pasyente na sa tingin niya ay hindi sapat na nabibigyan ng pampakalma. Matapos ang investigasyon, tinanggal na rin si Grant sa trabaho. Idinemanda siya ng ospital at inaresto. Agad na nagbayad ng $8,000 ang kapatid na si Cody para sa isang magaling na abogado at kalaunan nakalaya si Grant at iniurong na rin ng ospital ang kaso. Simula nung matanggal sa ospital, nawalan na ng ganang maghanap buhay si Grant at ang rason niya, hirap daw siyang makahanap ng trabaho dahil sa kanyang record ng pagkakaaresto. Dahil walang ginagawa, buong araw lang siyang nasa harap ng kanyang computer. Kadalasan ay nagsistream sa Twitch. Isang araw, nadiskubre niya ang isang website kung saan maaari siyang makipag-usap sa magagandang babae o ang tinatawag na mga webcam girls at pwede rin siyang mag-request sa mga ito na gumawa ng mga sexual acts sa harap ng kamera. Siyempre, may kapalit na halaga ang bawat minutong pakikipag-usap sa mga cam girls na yan. Kailangan umanong bumili ang user ng tokens para magamit ang site at 5,000 tokens daw ay mabibili sa halagang $600. Bawat minuto daw nakausap ang camgirl ay nagkakahalaga ng 90 tokens o more or less $10. $10 para kausapin ang isang babae ng 1 minuto. Sa site na ito nakilala ni Grant ang Bulgarian na si Sylvie, real name Sylvia Venceslavova. Ayon sa kanya, agad daw niyang nagustuhan si Sylvie at mabilis siyang na-in love sa babae. Sa isip ni Grant, may romantic at seryosong relasyon silang dalawa.
4 na oras sa isang araw, halos araw-araw daw niyang ginagamit ang website para makita at makausap ang cam girlfriend. Kung gagawin mong math, ang 4 na oras na yan ay nagkakahalaga ng nasa $2,500. Sa loob ng 6 na buwan nilang komunikasyon, tinatayang nasa $200,000 o humigit kumulang 11 million pesos ang nagastos ng lalaki para lang makausap si Sylvie. Hindi pa kasali dyan ang mga damit, lingerie, sex toys at iba pang regalo na pinapadala niya para sa quote-unquote girlfriend. Pinaniwala niya ang babae na siya ay mayaman at may BMW. Umaasa na ma-impress na ito at mahulog din ang loob sa kanya. Malamang nagtataka kayo kung saan kumuha ng ganyan kalaking pera ang unemployed na si Grant. Kanino pa kundi sa kanyang ama at kapatid na si Cody. Nagsinungaling siya sa mga ito at sinabing balak na seryosohin at pagkakitaan ang Twitch streaming at ang perang hinihingi niya sa mga ito ay gagamitin niya para sa equipment at pagbili ng ads. Kahit na binibigyan siya ng pera, hindi pa rin ito sapat para tustusan ang addiction ni Grant sa camgirl na si Sylvie. Kaya madalas ay ginagamit niya ang credit card ng ama at kapatid nang walang paalam. Bukod dyan, kumuha din ng mga loans si Grant at may mga ninakaw din siyang gamit ni Cody na kanyang ibinenta. Sa laki ng halagang ninanakaw ni Grant, kinalaunan ay napansin na ni Chad at Cody ang mga credit card transactions nito at noon nga ay nabuko na nila ang ginagawa ni Grant pati na rin kung saan niya ginagastos ang pera. Simula noon, hinigpitan at binantayan na nila ang 29-year-old na lalaki pagdating sa pera at paggamit ng internet. Sa kabila ng kanyang ginawa, pinatawad pa rin nila si Grant. Sa katunayan, noong December 2018, nagbakasyon pa si Cody at Grant sa Japan kasama ang kaibigan nilang si Jericho. Parehong mahilig sa anime ang magkapatid kaya naisip ni Cody na ito ay isang magandang distraction para kay Grant. Si Cody ang nagbayad ng lahat para sa kapatid sa bakasyon na ito at nag-enjoy naman silang tatlo. Noong huling araw ng kanilang bakasyon, tumakas si Grant mula sa kanilang hotel at nagpunta sa isang lugar kung saan may wifi at doon, nag-login siya sa website para muling makausap si Sylvie. Tinangay niya ang credit card ng kaibigang si Jericho at ito ang ginamit niya sa website. Nalaman na lang ito ni Jericho nang nakabalik na sila sa Amerika. Dahil nang ipinambayad niya ang credit card, sabi ay frozen daw ito at doon niya na nga nadiskubre na ginamit ito ni Grant sa camgirl website. Labis na ikinagalit ni Chad nang malaman niyang ginawang ito ni Grant. Sinabihan niya ang anak na panahon na para maghanap ito ng trabaho at kailangan niyang bayaran ang lahat ng ninakaw at pagkakautang niya. Imbes na matauhan, lumayas si Grant sa kanilang bahay at tinext sa ina na siya daw ay depressed at pagod na sa mga nangyayari sa kanya. Pinatuloy ng kanyang tiyahing si Donna sa kanyang bahay ang lalaki. Pero makalipas ang ilang araw, nagulat siya nang makita ang mga transaksyon sa kanyang bank account na hindi niya ginawa. As expected, ang mga charges na ito ay para sa paboritong website ng nakikituloy na si Grant. Gusto sanang idemanda ni Donna ang pamangkin pero nakiusap sina Chad at Margaret na wag itong ituloy at binayaran na lamang ni Cody ang ninakaw na pera ng kapatid. Pagkatapos ng pangyayaring ito, napagdesisyonan ng pamilya na kumbinsihin si Grant na pumasok sa Cornerstone Recovery Center, isang addiction recovery facility. Noong December 23, 2018, sina Chad, Margaret, Cody at maging si Jason ay nagsagawa ng intervention para kay Grant, kung saan inilabas nila ang kanilang mga saloobin at pinaliwanag na makabubuti para sa kanya na sumailalim sa programang ito. Noong una ay nagalit si Grant, pero eventually ay pumayag na rin ito. Hinatid ng buong pamilya si Grant sa center, puno ng pag-asa na makakatulong ito para mapabuti ang sitwasyon. Pero para kay Jason, hindi niya alam na ito na pala ang huling pagkakataong makakasama niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi mura ang recovery program na pinasukan ni Grant, pero bukal sa loob ng kuyang si Cody na bayaran ang $15,000 na fee para matulungan ang kapatid. 60 days dapat mananatili si Grant sa center. Kaya laking gulat ng kanyang pamilya nang umuwi siya matapos lamang ang 12 araw. Labis na nadismaya ang pamilya ng lalaki at dahil desperado na si Chad na maituwid ang anak, binalaan niya ito na papaalisin siya sa bahay kung hindi siya susunod sa mga inilistang rules ng ama. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng trabaho, pag-attend sa therapy, pagbabayad ng kanyang mga utang, paghingi ng pang-umanhin sa mga taong ninakawan niya at marami pang iba. Pero ang pinakamahirap na sundin para kay Grant ay yung bawal na niyang kausapin si Sylvie. Sa katunayan, nakontak na ni Chad ang babae at sinabi ang totoong sitwasyon ni Grant na nagsinungaling ito tungkol sa antas niya sa buhay at nabawal na silang mag-usap. Nang malaman ni Sylvie ang totoo, sumulat si Grant sa kanyang mga kaibigan sa isang online group kung saan naroon din ang babae. Humingi siya ng tawad dahil nagsinungaling siya sa kanila tungkol sa pagiging mayaman at pagiging isang professional gamer. Binanggit niya rin kung gaano niya napasama ang loob ni Sylvie dahil sa kanyang mga kasinungalingan.
Sa kabila ng paghihigpit sa kanya, nakahanap pa rin ng paraan si Grant para makontak si Sylvie. Hindi malinaw kung may permiso ni Margaret pero ginamit niya ang phone ng ina para kausapin ng camgirl via Twitter. Nang malaman ito ni Chad noong January 24, 2019, naubos na ang pasensya nito at pinalayas ang anak. Kinabukasan, January 25, ang kilalang responsableng si Cody ay hindi sumipot para sa kanyang 7:30 AM shift sa ospital. Dahil hindi din siya makontak, nagdesisyon ang ilan niyang kaibigan sa trabaho na mag-request ng welfare check, lalo na't alam nila na may pinagdadaanan ang kapatid ni Cody na si Grant. Alas 9 ng umaga, dumating ang mga pulis sa bahay ng mga amato at agad nilang napansin ang nakakabinging katahimikan sa lugar. Kumatok ang mga pulis, sinigaw ang pangalan ng mga taong nakatira roon at tinawagan din ang kanilang mga cellphone. Pero wala silang nakuhang sagot. Nakakandado din ang lahat ng pinto sa bahay, kaya nagdesisyon silang pursahang pumasok gamit ang backdoor. Mula doon, sunod-sunod nilang natagpuan ang bawat miyembro ng pamilya. Subalit walang duda na lahat sila ay ilang oras nang binawian ng buhay dahil sa tama ng baril. Ang padre de pamilyang si Chad ay nasa kusina, naliligo sa sarili niyang dugo at nakatihaya. Siya ay binaril ng 2 beses sa kanyang ulo. Si Cody ay nakita sa pinto ng garahe papasok sa gym ng bahay. Nakasuot pa siya ng kanyang work scrubs. Isang tama ng bala sa mukha ang ikinasawi nito. Malapit sa katawan ang kanyang bag at baril. Ang inang si Margaret ay natagpuan sa kanilang home office na nakaupo pa kaharap ang kanyang computer. Binaril siya ng 1 beses sa likod ng kanyang ulo. Walang signs of forced entry sa bahay at wala ring gamit na nawala. Ang tanging hindi lang nila mahagilap ay ang isa pang taong nakatira roon, ang bunso ng pamilya na si Grant Amato. Dahil sa resulta ng inisyal na investigasyon, nag-focus ang otoridad sa 2 pinakamalapit sa pamilya na mayroong access sa bahay, si Jason at si Grant. Si Jason ay mabilis na na-rule out dahil meron siyang matibay na alibay. Samantala, sa kabila ng pagkalat ng balita tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya, si Grant ay hindi pa rin nagpapakita. Kinabukasan, bago mag-alas 8 ng umaga, na-track ng mga otoridad ang kotse ni Grant sa isang hotel sa Orange County, Florida. At sa isang kwarto nga doon natagpuan nila ang lalaki. Noon din ay inimbitahan nila ito para sa isang interview at sumama naman ito ng mapayapa. Sa interview, kinento ni Grant ang mga nangyari sa mga buwan bago ang araw ng January 25. Ang relasyon nila ni Sylvie, ang mga naging problemang dulot nito, hanggang sa dumating ang araw na pinalayas siya ng kanyang ama. Pagkatapos ng detalyeng yan, ito ang bersyon ni Grant sa mga susunod na nangyari. Nang nalaman ni Chad na may komunikasyon pa sila ni Sylvie, pinalayas daw siya nito at sinabihan na pag tumuntong uli siya sa kanilang bahay ay papatayin niya ito. Umalis si Grant ng mga 9 to 9:30 ng gabi, pero namalagi lang siya malapit sa kanilang bahay dahil hinintay niyang umuwi si Cody galing sa trabaho para sabihin dito ang nangyari. Na magkausap sila, pinahiram daw ni Cody ang kanyang debit card sa kapatid para panggastos nito. Nagpalipas umano siya ng gabi sa kanyang sasakyan na ipinarada niya sa isang supermarket. Umaga ng January 25, gumayak daw siya para sa isang job interview at pagkatapos ay pumunta siya sa Verizon para ipaayos ang kanyang telepono. May mga ilang bagay pa daw siyang ginawa at pinuntahan noong araw na yon at nang bandang hapon ay dumaan daw siya sa kanilang bahay at inisip na umuwi na lang pero hindi daw siya tumuloy. Tinanong siya ng mga pulis kung wala ba siyang napansin na kakaiba sa bahay nila noong araw na yon. At sabi ni Grant ay may nakita nga daw siya ng mga pulis sa labas pero hindi daw siya bumaba ng sasakyan para alamin kung anong nangyari. Kahit sinearch na daw ito online, ang nabasa niya lang daw ay mayroong pamamaril na nangyari sa kanilang lugar. Pero hindi niya binasa ang buong article kaya hindi niya alam ang mga detalye. Para sa mga investigador, nakakaduda ang kilos na ito ng lalaki. Isa pang nakapagtataka ay simula nang siya ay matagpuan ng mga pulis sa hotel hanggang sa puntong ito ng interview, ni minsan ay hindi tinanong ni Grant kung anong nangyari sa kanyang pamilya. Iginiit ng lalaki na buhay ang kanyang mga magulang at kapatid nang umalis siya ng bahay. Sa puntong yon, isa-isa nang nilatag ng investigador sa harapan ni Grant ang larawan ng kanyang pamilya na duguan at wala ng buhay. Tinakpan ng lalaki ang kanyang muka at tila umiiyak. Matapos ang ilan pang sandali, sinabi niya na ang totoo daw ay nasa bahay pa siya nang dumating si Cody at nakita daw niya na nagtatalo ang kapatid at ang ama tungkol sa kanya. Kahit pinaglaban siya ng kuya, sa huli ay kinailangan pa rin daw niyang umalis. Nag-usap daw sila ni Cody at may mga binitawan umanong salita sa kanyang kapatid na waring nagsasabing, "Ako na ang bahala sa lahat." Dahil dito, ang pumasok daw sa kanyang isip ay maaaring nauwi sa karahasan ang pagtatalo ni Cody at ng ama.
Agad naman itong kinontra ng mga pulis at sinabing alam nilang hindi si Cody ang nagpaputok ng baril. Sa ilang oras na interogasyon kay Grant, marami sa kanyang mga sinabi ang hindi tugma o hindi tutugma sa iba pang ebidensya. Ang mga kasinungalingang ito ay para pagtakpan ang kanyang ginawa at ang masaklap pa, lumitaw na plano niyang ibintang sa kapatid na si Cody ang krimen. Sa huling bahagi ng interview, hiniling ni Grant na makausap ang kanyang kapatid na si Jason. Nagyakap ang dalawa habang lumuluha at bagamat hindi nagpakita ng galit sa kapatid, hiniling ni Jason na sabihin na ni Grant ang buong katotohanan. Maging sa kanyang nagdadalamhating kapatid, itinanggi pa rin ng lalaki na may kinalaman siya sa kinahinatnan ng kanilang pamilya. Taliwas sa pahayag ni Grant, ang sumusunod naman ang nabuong timeline ng prosekusyon ayon sa interviews at mga ebidensyang nakalap. Noong araw na nangyari ang krimen, pinaniniwala ang unang pinaslang ni Grant ang kanyang ina habang ito ay nasa home office at nagtatrabaho. Ang huling activity nito sa kanyang computer ay may oras na 4:44 p.m. Kaya hinihinalang sa mga oras na ito binaril si Margaret. Alam ni Grant na malapit nang umuwi ang ama galing sa trabaho, kaya inabangan niya ito. At around 5:30 p.m., dumating si Chad at sa kusina, agad siyang binaril ng anak sa ulo, pero hindi niya ito agad na ikinamatay. Base sa pagkalat ng dugo sa crime scene, gumapang ang biktima para makatakas at doon binaril siya ulit ni Grant at yon ang tumapos sa kanya. Imbis na umalis na, si Grant ay nanatili pa sa kanilang bahay ng maraming oras kasama ang katawan ng kanyang mga magulang. Mga bandang 9 to 10 ng gabi, dumating ang kuyang si Cody at papasok pa lang ito ng bahay, tinambangan na agad ito ng kapatid at binaril ng malapitan sa kanyang muka. Ilang oras pa umanong nanatili ang lalaki sa bahay base sa digital evidence at umalis ng umaga ng January 25. Inaresto ang 29-year-old na si Grant Amato para sa 3 counts ng first-degree murder ng kanyang amang si Chad, 59, inang si Margaret, 61, at nakatatandang kapatid na si Cody, 31 years old. Noong March 2019, nag-plead siya ng not guilty. Nang sumunod na buwan, nagawaran siya ng $750,000 na bond para pansamantalang makalaya. Pero dahil hindi niya pwedeng gamitin ang perang naiwan ng kanyang mga magulang at wala rin gustong tumulong sa kanya financially, hindi ito nabayaran ni Grant at nanatili siya sa bilangguan hanggang sa umpisa ng kanyang trial noong July 2019. Maraming testimonya at ebidensyang ipresenta ang prosekusyon na nagpatibay sa kasong ito. Una, ilang CCTV footages ang nagpatunay na marami sa salaysay ni Grant ang hindi totoo tungkol sa kanyang mga kinaroroonan noong araw ng krimen. Bukod dyan, sa hotel room kung saan nahanap si Grant isang araw matapos ang pamamaril, nakita nila ang isang pares ng gloves na nagpositibo sa gunshot residue. Tumestigo rin ang isang kaibigan ni Grant tungkol sa kanyang baril na nawala at hinihinala niyang ang akusado nga ang kumuha nito. Ang baril na ito ay match sa ginamit sa krimen, subalit hindi na ito natagpuan. Isa-isa ring nilatag ng prosekusyon ang mga patunay na sinubukang palabasin ni Grant na murder-suicide ang nangyari at na ang kuyang si Cody ang may gawa nito. Ang baril na natagpuan malapit sa katawan ni Cody ay nilagay umano doon ng kapatid para ang kuya ang mapagbintangan. Gayunpaman, walang nakitang gunshot residue sa kamay ni Cody at hindi rin nagmatch ang baril na ito gayon din ang mga shell casings na natagpuan sa crime scene sa mga balang tumapos sa mga biktima. Ayon sa isang testigo na kapitbahay ng mga Amato, may narinig daw siyang 4 na sunod-sunod na putok mga bandang 9:30 p.m. ng January 24. Hinala ng mga investigador, ang ingay na ito ay ang pagpapaputok ni Grant ng baril ni Cody para kolektahin ang shell casings nito na siya niyang inilagay malapit sa katawan ng mga biktima. Bukod dyan, nahanap sa kotse ng akusado ang isang sulat na tila galing kay Cody at ang laman nito ay tumutugma sa naunang salaysay ni Grant na ang kuya na daw ang bahala sa lahat. Ang katotohanan ay hindi si Cody ang sumulat nito, kundi si Grant. Ayon sa lalaki, sinulat niya daw mga sinabi sa kanya ng kapatid dahil ayaw niya daw itong makalimutan. Hindi naman naniwala dyan ang prosekusyon at sinabing sinadya daw ng akusado na iwan ang sulat na ito sa kung saan ito madaling makikita at paniwalain ang mga investigador na ito ay galing sa kanyang kapatid. Sa trial din naungkat na maaaring hindi galit ang unang motibo ni Grant sa ginawa sa pamilya, kundi pera. Nakakapanindig balahibo ang natuklasan ng mga investigador na noong 12:08 ng madaling araw ng January 25, may record na binuksan ang isang banking app ni Chad gamit ang kanyang fingerprint. Ibig sabihin, ginamit ni Grant ang daliri ng kanyang patay na ama para ma-access ang bank account nito. Bandang 3:00 naman ng umaga, ginamit ang debit card ni Cody para bumili ng tokens sa paboritong camgirl website ni Grant. Nakita rin sa computer ng lalaki ang ilang pictures ng credit card ng iba pa niyang kapamilya at kaibigan.
Nabalita rin na pagkatapos ng krimen, nagtanong-tanong umano si Grant kung paano niya makukuha ang life insurance ng kanyang yumaong pamilya. Pagdating naman sa camgirl na si Sylvie, syempre, kinailangan nilang banggitin ng babae sa trial dahil ang obsesyon sa kanya ni Grant ang tinuturong pinagmulan ng trahedya na ito. Kinausap umano ng prosekusyon ng babae pero hindi na nila ito inimbitahan para maging witness. Ang depensa naman ni Grant ay giniit na walang direktang physical evidence laban sa kanilang kliyente. Simula daw umpisa, nakatutok na ang investigasyon kay Grant at hindi na nagkonsidera ng ibang suspect ang mga otoridad. Bukod dyan, inakusahan din nila na hindi daw naging maayos ang pagproseso ng mga pulis sa crime scene. Sa kabila ng patuloy niyang pagpapahayag na siya ay inosente, si Grant Amato ay hinatulan na guilty sa 3 counts ng murder at posibleng death penalty ang kanyang maging sentensya. Pero noong August 2019, dahil hindi nagkasundo ang jury sa iisang desisyon, imbes na kamatayan ay habang buhay na pagkakabilanggo ang kanyang naging kaparusahan. Nang oras na ibaba ang sakdal, walang naging reaksyon ng lalaki. As to each count, the court would adjudicate you guilty. I would sentence you to life imprisonment without any possibility of parole as to each count. I further would indicate that you are to be released to the Department of Corrections as soon as feasibly possible. And otherwise, sir, just God have mercy on your soul. Nang tinanong siya kung nakakaramdam ba siya ng pagsisisi, ito ang kanyang naging sagot. My family has been blaming me for months for ruining their lives, stealing, and not following the rules of the home. So I might as well be blamed for this too. Naghain ng apela si Amato para sa kanyang conviction, pero na-deny ito noong May 2021. Sa kasalukuyan, nakapiit siya sa Tomoka Correctional Institution sa Daytona Beach, Florida. Matapos maresolba ang kasong ito, unti-unti na rin itong nawala sa mga balita. Tahimik na nag-move on ang mga mahal sa buhay ng pamilya Amato at si Grant naman, ayon at nabubulok sa kanyang selda. Pero nito lang March 2025, nagulat ang lahat nang narinig nila uli ang pangalang Grant Amato sa news at wala itong kinalaman sa ginawa niya sa kanyang pamilya. Ayon sa reports, magkasabwat daw si Amato at si Victoria Goodwin sa planong pagpaslang sa asawa ng babae na si Aaron Goodwin. Si Aaron Goodwin ay isang reality star at host ng Ghost Adventures. Nang maaresto si Victoria, inamin niya na nakilala niya si Amato dahil sa isang documentary tungkol sa kaso nito. At from May to November 2024, nagkaroon ng regular na komunikasyon ng dalawa na humantong sa isang relasyon. Dahil daw sa kalungkutan, kaya niya nagawang magtaksil sa asawa. Bagamat inamin niya na nag-uusap sila ni Amato tungkol sa pagmamahal nila sa isa't isa, dininay naman niya na may usapan sila tungkol sa pagpatay sa kanyang asawa. Hindi naman niya nakalusot sa mga pulis dahil sa katunayan, nalaman nila ang tungkol sa planong ito dahil sa nakumpiskang cellphone ni Grant sa bilangguan. Nang mahulihan siya ng cellphone, sinuri nila ito at doon nga nila nabasa ang mga messages sa pagitan ng dalawa. Pinasa naman nila agad ang impormasyon na ito sa Las Vegas Police kung saan nakatira ang mag-asawang Goodwin. Inaresto si Victoria Goodwin sa kasong solicitation and conspiracy to commit murder. Agad naman nag-file ng divorce ang kanyang asawang si Aaron. Last month, April 2025, tinanggap ni Victoria ang plea deal para sa kasong conspiracy at drinop naman ang solicitation charges. Ang sentencing ay magaganap sa June at maaari siyang makulong ng hanggang 10 taon. Samantala, wala akong mahanap na article tungkol sa kasong isinampa kay Grant Amato para dito. Pero baka raw ginawa na lang witness ang lalaki. Total, hindi naman na isa katuparan ng plano at habang buhay na pagkakakulong na rin naman ang kanyang sentensya. Sa ginawang ito ni Grant, pinatunayan niya lang na totoo ang tingin at hatol ng mga tao sa kanya. Isang makasarili at walang awang mamamatay tao. Sana kahit papano ay nakahanap na ng kapayapaan ng mga mahal sa buhay ni na Chad, Margaret at Cody. Kapag ganito ang sitwasyon na ang biktima at salarin ay magkapamilya, napakahirap sigurong i-handle ng halo-halong emosyon. Naway pagpatuloy ang kanilang healing, lalo na si Jason. Nakakalungkot mang isipin pero ang kaso ng familicide ay hindi bihira. Dito sa atin, nitong nakaraang linggo lang, may nangyari na ganito, nakakapanlumo ang ginawa sa mga bata. Iba-iba man ang dahilan, napakahirap pa rin maintindihan kung paano ito nagagawa ng isang tao sa kanyang sariling dugot laman. Sa kaso ng mga Amato, may mga nagsasabi na masyado daw na konsente ng pamilya si Grant. Sana daw pinakulong nila ito para naturuan ng leksyon. Sa tingin ko, mas nagiging komplikado ang decision making tungkol sa mga bagay na ganito pag pamilya na ang pinag-uusapan. Ang daling magsabi na, kung ako yan, ganito gagawin ko. Pero pag nangyari na talaga sa'yo, baka kainin mo mga sinabi mo. Kung may huhusgahan man ako, hindi yun yung labis na pagmamahal, pagpapasensya at suporta ng mga biktima.
Ang karapat-dapat usigin ay yung taong inuna ang mga makasarili niyang hangarin. Nilinlang at ninakawan ang mga taong malalapit sa kanya at sa huli ay walang awang inubos ang sarili niyang pamilya na walang nikatiting na bahid ng pagsisisi. Sa iyong palagay, kung sumailalim sa therapy o kung nakulong para sa pagnanakaw si Grant, nagkaroon kaya siya ng pagkakataong magbago? Ano ang iyong opinion sa mga websites na katulad ng kay Sylvie? May potensyal kayang makasama ang mga camgirl sites na ito? Just share your thoughts sa comment section. Please don't forget to subscribe to our channel, like and share our videos kung nagustuhan nyo. Thank you po and see you sa next. Bye!